Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh. Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin yung pagdakip nga dito kay Kuya sa road rage nga dito sa Boso-Boso Antipolo. At dito mga kapenyo, no, nagsalita na nga etong si Kuya na kung saan talagang masakit nga raw ang buong katawan niya, kaya talagang napilitan na siyang ilabas ang kanyang baril. At talagang dito mga kapenyo, no, nasa huli talaga ang pagsisisi. Siguro marami sa inyo na talagang naawa rin, no, dito kay Kuya, pero at the end of the day, dalawa naman talaga silang may mali. Both side may mali kasi yung mga rider, no, kung hindi rin sila gumigit-git o gumigit na sa gitna ng kalsada, hindi naman din kayo magigit-git ng sasakyan. Sa totoo lang mga kapenyo, no, syempre sasakyan yan, natural dadaan yan sa linya nila. At tayo naman, kung tayo yung mga nakamotor, doon lang tayo sa gilid, no? Wag na tayong mamprovoke ng tao, gaya na lang nito, na-provoke, hindi nakapagtimpi, kaya nakapamaril. So, yun po ang hirap eh. So dito naman sa kabilang banda, ang pagkakamali naman nito ni Kuya yung paglabas nga niya ng baril na hindi na dapat. So, syempre, gaya nga ng sabi ng mga ilan nagko-comment, no, hindi naman natin alam talaga o hindi naman kasi tayo yung nasa sitwasyon. Kasi nga naman kahit man siguro kayo o tayo o ako ang nasa sitwasyon na yon, maaari talagang matrigger ka na ilabas ang iyong baril. Kasi para saan ba ang baril? Lalong-lalo na pagka ganyan na nasa kagipitan ka na, no choice ka na, binubugbog ka na kailangan mo na talagang ilabas ito para gamitin. So yun po, yun nangyari dito kay Kuya, no? Which is very wrong din dahil nga katulad yan, buti na lang hindi nga namatay kung namatay pa, baka mas lalong nabulok na siya sa bilangguan. At tara mga kapenyo, pakinggan nga natin yung sasabihin nga dito ni Kuya nung nasa loob na siya ng kulungan. Nakaway ko nung sa road rage, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapengyo, no? Bugso ng damdamin. Kumbaga nagdilim na nga yung paningin niya siguro talaga, kaya niya nagawa yon. Kaso lang, bossing, no? Muntik mo nang mapatay yung dalawa. Kumbaga frustrated homicide na yan. So pinagtangkaan mo na napatayin talaga yung dalawang rider. Even though na mali yung rider sa nagawa din nila, pero mas malaking kaso rin ang kakaharapin mo talaga, bossing. Kasi muntik mo mapatay no? Sa katunayan nga yung isa, no, ayon doon sa Chief PNP talagang critical pa ang lagay. So ibig sabihin 50-50 pa, hindi pa sigurado kung mabubuhay yung nabaril mo. Pero hoping tayo na mabuhay rin sana siya para at least alam mo yon, hindi na ganun lumala, no, yung sitwasyon na ito. Kasi alam naman natin na pamilyado rin etong si Kuya, no. Kaso lang talagang napakahirap po ng ganitong sitwasyon. Ako sa totoo lang, wala naman po akong kinakampihan both sides. Actually, gitna nga lang ako dito sa dalawa. Kaso lang, naaawa din kasi ako dito kay Kuya na namaril dahil nga pamilyado, no? Ang unang-una kasing apektado rito yung mga anak niya, yung asawa na nabaril din niya, no? So talagang nakakalungkot at ganun din siyempre sa mga rider, no? Kung pamilyado rin yung mga riders, so nakakaawa din. Kaya malaking lesson to para sa ating mga Pilipino na wag talaga tayong masyadong mainit ang ulo pagdating sa kalsada. Kasi alam naman natin ang pagmamaneho, minsan nakakainit talaga ng ulo yan. Tapos gaya nun, may titrigger sa'yo, may pro-provoke, mas lalong puputok, no, yung init ng ulo mo. Paano mag-umpisa lahat, sir? Paano mag-umpisa sa'yo? Magmamadali lang naman po talaga ako nun, sir, kasi naka-serve po ako. Okay. Sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na humingi na po ako sa kanila ng paunmanin, humingi pa ako ng paunmanin. Yung isa pong naka-helmet po talaga masyado pong mainit talaga Sabi ko sa kanya, tayo wag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang sa pinagmumura po ako. Tapos natamaan po ng kamay niya yung brother ko.
panguso. Tapos doon na po kami nag-init dalawa. Doon na po kami nagsutukan. Pambuno, oo. So yan mga kapengyo, no, eto nga, kinekwento ni kuya na talagang nung unang pagbaba naman pala niya, humihingi pa siya ng paumanhin doon sa tao. Eto yung version niya po ito mga kapengyo, ha? So hindi po maliwanag sa atin kasi syempre kailangan din natin makuha yung version din ng rider. Hindi naman porke bigay na siya ng statement, maniniwala na kaagad tayo sa kanya. Natural, version niya yan no? So bahala na yung ating kapulisan para dito, pero ang akin lang talagang malaking lesson learned po ito para sa atin lahat. At sana doon po sa mga nakikita ko ngayon na talagang nagba-viral, yung iba nagsusuntukan, yung iba dinadaan sa init ng ulo, namamaril na lang bigla. Alam mo yun, yung mga viral talaga ng mga road rage. So sana talagang makita ito ng buong mundo, no, na hindi sa lahat ng bagay sa init ng ulo nadadaan ang problema. Kung pwede mapag-usapan much better na papag-usapan na lang mga kapengyo, kasi lalong-lalo na pag parehas kayong pamilyado, much better talaga mapag-usapan na lang kaysa humantong sa ganito. So yan mga kapengyo, ano nga masasabi nyo dito sa mensahe nga neto ni kuya na humihingi rin siya ng paumanhin sa dalawang rider nga na tinamaan niya? At para sa akin mga kapengyo, talagang big lesson po ito.